salamat gid sa imo mga pagpakamaayo sa among tanan. Hindi man kami takos, pero ginpakatakos mo kami sa kay Kristo. Nagapasalamat kami sa imo pagkamatutong sa imo mga saan. Maminatudon ikaw sa imo pulong. Masaligan ka namon. Salamat sa imo mga pagpakamaayo sa mga kauturan namon nga nagasaulog sa ilang mga kadlawan sa karong adlaw. Nagakalipay kami kay Otto Joseph nga naga-celebrate sa iya kadlawan sa karon nga adlaw. Nagapangamuyo kami bay pakuntani ikaw maghatag sa iya sa dugang nga grasya, dugang nga bugay sa pagkabuhi sa sentro sa imo kabubuton. Kaya sa pag-fulfill sa imo plano, sa imo purpose para sa iya kabuhi. Nagapasalamat kami nga sa sining adlaw tugutan nimo nga makakari kami kaysa sa amon mga tagipusoon sa pagdala sa amon mga pagdayo ug pagsimba sa imo. Kay takos kag bagay kadayaw kag simbahon sa anuman nga kahimtangan o kung sa anuman nga sirkumstansya sa kabuhi kag pangabuhi. Salamat sa imo pulong, among pagatunan subong aga. Salamat sa balang Espiritu nga makatuy-tuy kag puno sa amon and who can lead us into your truth. And we ask for power and wisdom, enlightenment and understanding. For your glory's sake, and in the name of Jesus we pray. Amen. Dili kita mga kauturan magatuon sa Filipos Kapitulo 4, 10-13. Pagkabasahon naton ang tatlo ka mga bersikulo sa sining sulat ni Pablo. Philippians chapter 4, let's read verse 10-13. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Verse 11. Not that I speak in respect of want, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Verse 12. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. May the blessings of the Lord be upon the reading of His holy word. 10, 11, 12, 13. Apat gali ka mga verses, di tatlo. Sa apat ka mga verses, anong pinaka-paborito nyo do? Abi, recita. As we talk about this. Ready? Philippians 4:13. Begin. Ano ba ng all things? Istoryahan ka na karon. Okay? This morning, let's talk about the secret to true commitment. Ang sekreto mga kauturan kadto sa matuod nga pagkakontento. What is contentment? Ano ba ang pagkakontento? Si Merriam-Webster nagambal that contentment is the state or quality of being satisfied, not displeased. Satisfied ka. Busog ka. Kag hindi ka na-displease,
Sa Ilonggo, wala ka napahamuot, hindi ka napahamuot, way ka nalipay. Marang kaulugan. Kung satisfied ka, nalipay ka. Marang iyang implikasyon. Are you satisfied and not displeased? Ilang sa aton mga kulturan ang satisfied sa klase sa kabuhi nga mayara siya. Are you a contented person? The Apostle Paul here, sa iyang express perspective on the financial gift, nag-share sa mga Philippian Christians, nagkomento sa versikulo 11, siling niya, not that I speak in respect of one, hindi nga nagayamo ako, o kung nagapabati-bati ako, o kung nagareklamo ako nanungod sa kinanglanon ko, o kung kinawad-on ko, way kung nagapabati-bati, way nagalain ang akong buot. Why? For reason. For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Si Pablo, mga kautura, nagkatuon sang sekreto sang pagkakontent. Anong siling niya? Ini nga sekreto, hindi actually sekreto. Nga concealed, not known. It can be learned. It can be known. It can be acquired. Pwede mo matunan. Siling niya, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Ako, nakatuon sa pagkakontento sa bisan ano nga kahimtangan. So, gingamit niya ang word nga content. Sa perspektibo, sa definition ni Apostol Pablo, sa sinangpulong mga kulturan, to be content from the Greek autarkes. Autarkes. Dua ka Greek words ang ginalinan. Auto is self. Then, ang isa ka pulong is satisfied. Ang kahulugan siya na is to be self-sufficient. To be satisfied. Or to have all needed within. Ang tanan mo nga kinanglanon, ara na. Sa sulod mo, sa kabuhi mo. And you are not needing any assistance from outside. Inang autarkes ginagamit sa pungsod o kung sa isa ka syudad sa una nga wala nagakinahanglan sang imports. Wala nagakinahanglan sang kung ano pa nga mga produkto halin sa guwa. Kay sa ila kaugalingon, sufficiente na sila. Satisfied na sila. They have more than enough to feed their own citizens. Kung mag-amuna gani, ang Pilipinas ba autarkes? Hindi. Naman, ga-import pa kita. Bugas, na may rice granary man kita diri. Ang masubo pagid kay naga-import man kita sang kalamay, nga may aton kita kaugalingon nga produkto sang kalamay diri kagiban pa nga mga goods, kagiban pa nga mga produkto. So hindi kita amo sini autarkes. We are not self-sufficient, we are not satisfied because we don't have all that we need within. We need some assistance from outside. In that sense, we are not in the state of contentment. Ang mga Stoic sa una mga kauturan sa mystery religion, nagagamit sining pulong to mean human self-reliance.
human self-reliance. Kung ikaw mga utod, kung ikaw nagasalig, makasalig sa imong kaugalingon, and you have that fortitude, then you are a contented person according to the Stoics. Para sa ila, it's a calm acceptance of life's pressures. You have pressures in life, pero ginbaton nimo nga may kakalma, relax ng espiritu para sa ila mga kauturan. Amo na. Galing kay that tends to what? Existentialism and humanism. Existentialist and humanistic kinds of philosophy. Si Pablo nagamit sini mga kauturan to refer to a divinely bestowed sufficiency. So the sufficiency is not in your human will. It's not in your willpower. It's not in your own human capability or even in your own positive way of thinking. Hindi amo na, kundi ining nga klase sa sufficiency nakaangkla sa imo Dios nga buhi, Dios nga makagagahom, Dios nga maalam, Dios nga wala naga-ugis kag wala nagalubad. Amo na ang sufficiency nga ginahambal diri mga kauturan. So, this is the essence of God dependence. Kung ang tao kontento, kung ang Kristohanon contented, satisfied, it is because he is dependent upon the all-sufficient God. Amo nang kaulugan niya. Nagasalig siya sa Diyos nga way ginakulang. Sa Diyos nga wala nagaimol. Sa Diyos nga gamhanan. Amo na mga kauturan. Amo na ang aton nga ginatawag hidden resources sa all-sufficient God. Sa konteksto mga kauturan, ginagamit ni Apostol Pablo nga nakatuon siya to be self-satisfied, nga wala siya nagakinanglan sa anything additional help sa iya mga sirkumstansya, they be humble means or prosperity, being filled or going hungry, or having abundance or suffering need. Para sa kay Apostol Pablo, amo na ang pagkakontento. So, suma total, contentment is not self-satisfaction, na sufisyente ka na sa imong kaugalingon, kag way ka na kinahanglan hindi ka na kinahanglan mag-develop, hindi ka na kinahanglan mag-improve, kag mag-settle ka na lang for anything less. No, you don't go for the best. No, that's not the meaning of contentment. We can still be what? Desirous of growth, ambitious, and still be right with God. Panawag sila ni Apostol Pablo, wholly discontent. Dapat magtubo ka sa pagkilala mo sa Ginoo. Dapat magtubo ka into Christ-likeness. Magtubo ka sa spiritual aspects ng imo life. Ano na ang gitunaan ta na sa Philippians chapter 2 verse 12 kag chapter 3 verse 14. So contentment is not self-satisfaction. Okay, otherwise, kung mo subong, hindi ka na kinahanglan magtubo sa pagkilala mo sa Ginoo. Hindi ka na kinahanglan magtubo sa pagkilala mo, sa ihibalo mo sa kasulatan. So that's not the point. It is not also self-sufficiency to be enough in oneself. Munang mabatian mo kung kaysa mga kauturan sa mga motivational speakers. Munang mabatian mo sa kay Vincent Peale, kag kay Joel Austin. Okay, you can do anything you want. You just have to put your mind into it. You smile and be happy. Positive thinking. Positive thinking. So, nag-attend na iya mga kauturan sa humanistic na classes ng philosophy. You've got to be moved by nothing outside yourself. You are completely independent of all things and people. Why ka kinahanglan sa anuman nga mga bagay? Why ka nagakinahanglan sa kung sino man? You need nothing and no one. You don't need a church. You don't need the Bible. You don't need God. Why ka kinahanglan sa Diyos? Why ka kinahanglan buli galing sa kung sino man?
I-eliminate mo na ang tanan nga klase sang feelings, emotion mo. It is actually, so it's not, contentment is not that. It is not self-satisfaction, it's not self-sufficiency, but it is self-surrender. It means to be self-contained and to have all you need within because of your personal relationship with the Lord Jesus Christ, because of your relationship with the all-existent and all-sufficient God. Masubok mga kauturan, kaya nagkakabuhi kita sa kalibutan sa mga tao nga dili kontento. We are living in a world of discontented people. Discontentment with jobs. Damo sa mga trabahador nga hindi kontento sa ilang obra. They want more pay. They want more vacation. They want more time off. With less time for work. Kaya mo na ho, may nag-apply si Mr. Timpson. Siling sang COO o siling sang human resource personnel. Abi ga ikaw sang example sang mission statement mo. Arang ya mission statement ginatag ya shorter hours, better pay, and a new drink machine. Siling sang human resource personnel. I'm glad I asked you to write a mission statement, Mr. Timpson. And you are fired. May mga tao, mga kauturan, na hindi kontento sa ila spouse, sa ilang life partner. Kay pagsugod pa lang, hindi na mo. Psychology Today. Are you with the right mate? Wala na nauna-unaan. Antes pa nagpangasawa, nagpamana. Pamanahon ko bala ang right person para ba ni sa akon? Karon kay nadiskubrihan nga hindi gali right mate. Kundi mangita sa iban. So discontentment with spouses shows up in affairs, separation, divorce, domestic problem, and turmoil, which are actually epidemic sa aton panahon. Global man ini. Bisan diin ka ari ini nga klase sa problema. Damo sa mga panimalay nga dysfunctional. Kay madamo sa mga bana kag asawa nga hindi kontento sa ilang nga mga spouses, sa ilang mga life partners. Why mo ginbalikid kung sinong imo ginpakasal? Ti sinong iya ginpakasal? Ari pagit mga hindi kontento nga mga ginikanan. Abaw kajutay sang akon amon mga bata. Siling sang mga ginikanan nga 3 lang kabilog bata. Siling naman sa mga damo bata, abaw kadamo gid sang amon bata. Abaw galastuhan kadamo sang galastuhan. Kinahanglan ka mangita extra nga income para magpakaon sa ila kag magpa-eskwela sa ila. Kinahanglan ka magpabilin sa balay, hindi ka nakaubra, hindi ka nakakadto kundi hinda. Kay bantayan mo sila. Kay nagatururupong lang nagatururupong lang. Do re mi fa sol la ti do. Do pariyo lang ng edad nila, tagguro 7 ka bulan lang ng abaw kasabad gid sa amon mga bata. They cause heartaches, ka-disrespectful. So, imbes nga malipay, magpasalamat sa Ginoo, nagareklamo. May mga tao naman, mga kauturan, nga hindi kontento sa ilang mga lawas. Hindi kontento sa ilang mga looks. Kinanglan nila magpa-nose lift. Kinanglan nila magparituki sa ilang mga ilong o kung mga kilay. Sorry sa mga may kilay.
They spend amount of time and money just to try to change something about their bodies. Kaya hindi sila kontento sa ilang ginhatag sa Diyos sa ila. Tanawan nyo, ang jutay buhok, gusto nga magdamo. Ang guya nga daw medyo kinanglan i-facelift. Ang size nga medyo bulubundol, kinanglan kurtihana, so on and so forth. They want more because they're not contented with what God has given them, the body that God has given them. Question, are you one of them? Should Christians be marked by common discontentment that characterize non-Christians? Should Christians be like non-Christians in being anxious, worry, nagapalibog? Paano ko nidugangan man? Paano ko makaangkon sang sobra sang sa akon, may ara ako subong? Kag kung ma-fail sila, they are angry, they get angry. Ang iban jealous, kay iban may ara, siya wala. So depressed sila, lonely sila, disgustado sila. Should believers feel like they're either missing out on something in life or they are just failures? Masubo mga kautunan that many professing Christians pursue the same things non-Christians are after in the effort to find satisfaction in life. Ano na? Higher income, more things in life, bigger houses, nicer car. Kay subong may ara man siya sa lakyan, galing kay Mazda. Mazda mo guba. Mazda. Ano? Di tulod-tulod kun motor. May comfort man. Kay may kwarto nga ginhatag ka Ginoo. Ti gusto mas dako nga kwarto. Mas dako kag mas manami nga comfort kag convenience. Una, continually changing relationships. Gusto ba sa Diyos nga magmangin amo kita sina, pariyo kita sina? No! God, the Lord Jesus Christ wants us to be different. Gusto sa Ginoo nga magmangin lain kita sa ila. God wants us to learn contentment. Ang pamangkot paano? There is a secret to satisfaction, to true contentment, and the Apostle Paul would like to teach us this morning some tips or secrets. Number one, the first secret is to rejoice in what we have received from the Lord. May sikreto mga utod, ikaw daw hindi ka satisfied sa ginhatag sa imo sa Ginoo, inpakamayo sa imo sa Ginoo. Ang una nga sikreto mga utod, amo nga magkalipay ka nga may pagpasalamat kung ano ang nabaton mo halin sa Ginoo. Ari si Apostol Pablo, mga kauturan, look at verse 10. Anong siling niya sa verse 10? Siling ni Pablo, but wala siya naghahambal sang contrast actually mga kauturan, kundi nag-introduce siya sang bag-o nga ideya. Nga, I rejoice in the Lord greatly. Tanawa kung sinong object, kag kung sino ang sentro sa nga pagkalipay. He said, I rejoice in the Lord. How? Greatly. Nagakalipay ako sa Ginoo sing tuman, that now, at the last your care of me had flourished again. Ang inyo kabalaka para sa akon na mo kadkad liwat, wherein you were also careful. May kabalaka man kamo, you are so burdened for me, may commitment kamo, kulang lang galing kamo oportunidad. At inan naton makuturan sa si Pablo sa iya pagsulat sini, hindi maayo ang iya kintangan. His situation was not good. He was in prison. Ato siya sa Roma, priso siya mga kauturan. Ginambala na naton na may mga iban pa siya nga mga trouble sa kabuhi.
Naghatag siya sa nga kabuhi, bugos na kabuhi, para sa buluhaton sa mayong balita, sa kausa ni Ginoong Jesus, pero hindi tanan nga pariyo niya nga Kristohano nalipay sa iya. Kay may ara nga mga Kristohano who are actually causing him more distress. May ara nga mga mahisaon, naghihimo sa buluhaton, nagapangalagad man sa Ginoo, but they were causing the Apostle Paul more problem and more distress. So, hindi maayong iya sitwasyon. Yet Paul was rejoicing in the Lord. He was rejoicing in the Lord for what the Lord has given him. At this time, anong ginhatag sa iya, Pastor Harry? Ang ginhatag sa iya, financial support coming from where? Coming from the Philippian church. Nabato niya halin kay sino? Sa ila. Sino ang nagdala? Si Epaprodito. So he received a gift from the Philippians. Kagang handom ni Apostol Pablo, mga kauturan, amo nga encourage sila by showing God's provision for him and for them. Rejoicing in what you have. Di si Pablo, ano ang nabato niya at that very moment? He received the Philippian Christians' loving concern. Anong siling niya sa verse 10 again? But I rejoice in the Lord greatly. Now, at the last, your care. Finally, at long last, your care and concern for me hath flourished again. Mga utod, nagapatunga, nagapangibabaw ang gugma, ang compassion sa tunga ni Pablo kag sa mga Kristohanon dito sa Pilipos. Palangga niya sila, palangga man nila siya. And Paul continually expressed that love and affection for them here in his letter. And the Philippian Christians loved the Apostle Paul too. Palangga man nila siya, and that love and concern was not without consequence. They were so burdened for the Apostle Paul, for their former pastor, and they sought any means possible to assist him in his struggles while he was in prison at Rome. Sila mismo, mga kauturan, may mga economic struggles man. Hindi man, if you read 2 Corinthians chapter 8, 1 and 2, hindi man maayo ang ilang mga ginapang-agyan. Hindi man maayo diin ang ilang mga pagpangabuhi. But they were pleased, they were happy to share with what they had with their preacher, with their former pastor. And so they willingly sacrificed a little they had to ensure that Paul's needs were met. Ipadala nila si Epaphroditus, kag si Epaphroditus may dala. Anong dala niya? Financial support para kay Apostol Pablo para masugata man ang mga kinanglanon dito sa Roma. That is in verse 18. Verse 18. Sugiran kita sila, and Paul was thankful. Mapinasalamaton si Apostol Pablo. Manami nga attitude si kay Pablo. Kay bisan dugay lang siya nadumduman siya matuod, pero dugay lang. Why siya nagyamo kang nagreklamo? He did not complain, he did not whine about. Tapos nagbabati-bati pa na, maayo ba? Nadumduman niyo ko ba? Nga may sarkasok ka, mag-isa mo na kita, no? Invest ka, nagpasalamat, nag-sarcastic pa kita. Okay? Dumduman man tuod, pero dugay lang. Instead, nalipay si Apostol Pablo that their care has blossomed again, blossomed afresh. Amo nang mo silingonda sa flourished or na-revive. Nanong aton sina mga kauturan, nanong implikasyon sina sa aton pangabuhi sa karon. Samtang nagahuna-una ako sini, nagapaminister ako sa buluhaton sa misyon sa bilog ng kalibutan. This actually presents a great challenge for us when it comes to the work of missions. Sa muni nga panahon karon sa kalibutan, we are facing economic turmoils. We're facing tough economic times. Budlay mga buhi. Damo sa mga nadulaan sa trabaho, damo sa mga kumpanya nga nagasilira. Maintindihan naton ang mga struggle sa madamo. Inatubang sa mga madamo, mga kauturan nga naga-work
Pero karon wala na work, wala na sila job. Kag kuna mo ikaw sina, it's just easy to lose your compassion for others. And it's just easy to convince yourself, wala na ko, hindi na ko kahatag, kaya wala na ko obra. Pero mga kauturan, hindi amo ng attitude sa mga Kristohanon sa Pilipos. Kay balo si Pablo, nga gaagwanta man sila. Kabalo si Pablo sa ila economic distress. Sa bagay nga ang gin-challenge si Pablo, ang may mga kwarta to sa Corinto. Wala na siya nag-bother pa nga i-challenge sa mga Kristohanon sa Achaia kag Macedonia. Pero sa nakaibalo ang mga Macedonian church sa kinanglanon sa Jerusalem, sila na mismo ang nag-ayo. Sila na mismo ang nagpakitluoy. Pwede kami kabulig? Pwede nyo batuno ng amon bulig? Boka ayaw nga attitude. Nag-aantos na, pero mabulig pa. Ay man, way man nag-aantos? Wala. Tagipusoon sa pagbulig. Amo na, mga kauturan, kita nga mga katawhan sa Ginoo should be a people of compassion, and we should be willing to give sacrificially of our abundance in an effort to meet the needs of others, especially those who are working for the Lord and for the cause of the gospel. Ano pa? Ang nabato ni Apostol Pablo, their loving commitment. Siling ni Pablo, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity. Kabalo si Pablo sa ila tagipusoon, kag aware siya sa ila commitment, galing kay kulang lang sila oportunidad. Hindi na mga kautunga, why sila nagbulig? Because they were greedy and they were stingy. Silingon, kungo, dalog, no? Or ginpabayaan nilang buluaton sa mga balita nga gina-carry, ginapadayon sa pag-carry at ni Pablo. It was not because of neglect, no? They just lacked opportunity. Naghandom sila sa pagbulig ni Pablo. Ara na, ang handom sa pagbulig. May mga obstacles, kag mga unavoidable circumstances lamang nga naghinder sa ila sa pag-fulfill sa ila handom sa pagbulig, mga kauturan sa kay Pablo. Again, thinking about missions and missionaries. Our deacons will talk about that karon parte sa aton missions conference. But we exist as a church to exalt the name of the Lord, to be the lighthouse of the Lord Jesus Christ, for the lost people to see that they need a Savior, they need a Redeemer in the Lord Jesus Christ. And we exist as a church to fulfill and help fulfill the Great Commission, to share the gospel to the lost world. Kita nga ari diri, hindi makita makakanto sa bukid, hindi makita makakanto sa ginakantuan nila ni Joan, ni Wilson, Missionary Moody, kag Rifida, Reynold and Juliet, Joey and Maricar, Lini kag Marjorie Fontecha, kag iban pa. Di kita kakanto sila ginakaduan, but we can provide financial support for them. Gitawag sila sa Ginoo pagkadto dito. Masiling kati ba kulang kami, kulang manggani kami. Abi mo makuturan kun mo lang ginapaminsar ta. Kulang manggani kami. Kun mo nagin paminsar sa mga Macedonian Christians, wala sila kahatag. May inughatag kita. Galing kay wala lang kita handom maghatag. Muna problema sa aton. If we want to enjoy peace, if we want to enjoy contentment, true satisfaction in our Christian life, we too must be willing to give sacrificially to the spread of the gospel. Muna nga siling ni John Bragg, siling niya, the first attitude which makes giving and receiving a joy is the concern for the gospel and for those who do the work of the gospel. Insindihan yung siling niya. Ang una nga attitude sa paghatag at pagbaton, amo ang kalipay is what is that? The first attitude which makes giving and receiving a joy. Ang paghatag, ang pagbaton nga may kalipay, amo ang pagpahayag sang concern sa mayong balita,
kag sa mga nagabantala sang maayong balita. Siling ni John Brown, when the minds of the givers and the minds of the receivers are focused on the work of the gospel, the work of the Lord Jesus Christ, and the workers, the preachers, the gospelers, rather than on the gift itself, financial matters will be kept in the right perspective. Financial matters will be kept in the right perspective. Do we have the right perspective when it comes to giving? When it comes to supporting missions and missionaries? Do we have the right perspective? Una, mga kauturan. Secondly, kadua nga sikreto, tip, agud nga ang Kristohanon makaangkon sang tutuod nga commitment, amo ang pag-rest sa imo natun-an halin sa Ginoo. Resting in what you have learned from the Lord. Resting in what you have learned from the Lord. Anong siling niya sa verse 11 at sa verse 12? Siling ni Pablo, not that I speak in respect of one, way ko gareklamo, way ko gayamo, way ko nagahambal nga kinanglanon ko ni, muni, kabudlayan ko. Mau salamat nga gintagahaan niyo ko. That's not the point. That's not my point. For I have learned in whatsoever state I am. Anuman ang mga sirkumstansya na tun-an ko. Hindi ko gusto nga ma-misunderstand niyo ako. I am not rejoicing primarily because of your gift that had met my need. Hindi mo nang kalipay ko. But because your gift is an expression of your love and concern for me as the worker of the Lord. Why? Kung wala nyo ko gintagaan, okay lang. Pero kay kamo naghatag, mas okay pagin. Pero ang kalipay ko, wala nira. Nga aman, ang kalipay ko ara sa Ginoo. Nga aman. Siling niya, because I had learned to be content and rejoice regardless of my physical circumstances. Nang pulong pala mga uturan na learn from the Greek word hemathon. Ang kahulugan sina mga kauturan naga-imply na sa whole experience ni Apostol Pablo as a Christian nga nagnangin klase sang schooling para sa iya nga wala gid siya sa ano nga subject nga failure siya. Daw pareho nga nag-agi siya sa isa ka tipo sang initiation. Amo na ang mystery religion may ara sila initiation. Kaya kung hindi ka mag-agi sa muna nga tipo sa initiation, hindi ka pwede magmanging katapo sa ilang mystery religion. So kinahanglan mag-agi ka sa initiation. Anong ginasiling ni Apostol Pablo? Gingamit niya ng apulong. Ya ako, natun-an ko sa akon nga kabuhi, sa akon mga eksperyensya nga gin-allow sa Ginoo, gintugutan sa Ginoo, agud ano, magmangin kontento ako in whatever physical circumstances that I have. Mga siling niya, look at verse 12, dugang pa. Siling niya Apostol Pablo, I know both how to be abased, kay balo ako mga kauturan sa pag-atubang sang klase sang pangabuhi nga daw wala ka. Okay? I know how to abound. Kabalo man ko kabugana. Everywhere, bisan diin, and in all things, sa tanan nga mga bagay, I am instructed both to be full, magpakabusog, and to suffer, or to be hungry, nga mag-experience sang gutom, to abound, magpakabugana, kag magpakawala. Muna siling ni Apostol Pablo, yung siling niya nga whatever state I am sa verse 11, gintagaan niya sa specific example sa verse 12. Okay? You name it, I face it. Contentment is a lesson learned neither in a classroom or overnight, but through many practical experiences of life.
kag amo na mga kauturan ang natun-an ni Apostol Pablo. So, anong niya natun-an? Siling niya to be abased, to live humbly with meager supply of my needs. Kabalo ko magpakakubos kung sa aton pa. Magkabuhi sa kaimulon. Alagad sa Diyos ang gambal, ha? Kabalo ako magpakakubos o kung magkabuhi sa kaimulon. To be abased. Muna siling niya, I know both how to be abased. May mga tinion in other words, sa pagpangalagad kag sa kabuhi ni Pablo nga naka-experience siya sa isang pagkakubos. Naka-experience siya sa isang kaimulon sa pagkabuhi. He had known great poverty. There were times that he had experienced great need. Ya, kabalo ko sina. Tudluan ko na sa Ginoo. The word abase is to tighten the belt in lean times. Ya, hugton mong imupaha sa tinion sang kapurauton. Di ang Agosto ko no daw muna, no? Bulan sang pagkapurao. To discipline oneself. Kung gusto mo pa magkaon, pero ang imong isa kalitsi, pwede mo tungaon sa 3. Sulugawon mo ang 3 na para makakaon ka 3 times a day. Amo nang silingon, to discipline oneself, to be abased, to tighten the belt in lean times. Di, mabakal ka pa sa malahalon nga bugas, mabakal ka na lang sang mais. Pagkatapos imutig angon, mayo na kay dugay ka, gutumon. Pagkatapos mabutod pang imutian, hindi. Na, siling ni Pablo, kabalo ako sina, natunan ko na. Manaming attitude. Padamo sa mga Kristohanon nga wala sila. Gusto nila timpo sa kabuganaan lang. Pero mag-suffer need, daw hindi sila gusto. Sinong gusto sini? Wala guro magputaas kamot. Ano pa gid siling ni Pablo? I know and I have learned to be abound. Siling nga, I know how to be abound. What's the meaning of abound? The meaning of abound is to overflow, magpakabugana. To live in prosperity. Hamak mo na. To have plenty. To live a life filled with prosperity and abundance. Magpakabugana. Ang magpakabugana ay natunan ko man na. Na-experiencean ko man nga nabusog ako physically. Physical fullness, experiencean ko na. Each of these lessons learned by the Apostle Paul had caused him to rejoice in the Lord and to rely upon the Lord and to relax in Him. 3 R's. To rejoice in the Lord, to rely upon Him, and to relax in Him. He had lived between the spectrums of human experience. Ang pagkaimol, ang pagkamangaranon. As he walked by faith facing situations where we are forced to totally, wholeheartedly depend on the Lord Jesus Christ. And those were the times that he came to know the Lord more intimately. So regardless of what God provides, nagkalipay si Apostol Pablo. Kabay pa kuntani mga kauturan nga amo man ang aton attitude. Amo man dapat kuntani ang aton tunan. What does it take to satisfy you? New gadgets, new cellphones, mas mahal na cellphones, recreation, clothing, gusto mo mag-keep up with your neighbors, kaya di ka kontento sa ngara sa imo, gusto mo mangin pariyo sa ila, hindi mo na si Apostol Pablo. Instead of complaining about what he lacked, he praised the Lord and he rejoiced in Him for what he had received and learned. I know how to be abased and I know how to abound. Question, do we also feel that way? Do we also know how to be abased and to abound? Important note para sa aton ng mga Kristohanon. True contentment is impossible to non-Christians because it is not a natural gift. Kung wala ka pa kabuhi sa kay Kristo ay kapakangtanan sa iya, hindi ka mangin truly contented.
Sino lang ang pwede maka-experience ng true commitment? Only those who have relationship with the Lord Jesus Christ. Amo na nga kung may ari diri, wala ka pa relationship sa kay Jesus Christ, you need to admit that you need Jesus Christ in your life. And you need to acknowledge that you cannot experience true commitment apart from a personal and intimate relationship with Him. Only Christians can learn, and we need to learn to be content. Ari pagid, saan nga level sa Kristohanon nga pagkabuhi nga matun-an ta ang true commitment sa level mga kauturan nga nag-mature na kita. Si Pablo, relatively, mas mature din diin sa iban, although he was not yet perfectly mature, perfectly Christ-like, mas mature siya sa iban. Amo na kasi Pablo nakatuon sina. Kung kita nagatubo, kung kita ginatugutan lang nato ang mga pagtilaw, ang mga experiences sa pagkabuhi, nga magtudlo sa aton, magmangin mabinatunon ang kita sa pagtudlo, sa school of the hard knocks. Ang eskwelahan mga kauturan ngay wala lang sa sulod sang four-cornered room. Bao kung tani makatuon kita nga mag truly contented mga kauturan. It takes spiritual maturity to learn contentment, and that's why Paul was a contented man. He was in jail, but he was not fretting, he was not fuming. He was in a difficult situation, but he was content, he was rejoicing. And that is a challenge to every one of us this morning. That is actually the essence of God dependence. May hidden resources siya. Amo na ang nag-allow sa iya to accept his situation. Sa pag-adapt sa iya situation, ang adversity ang nag-prove nga si Jesus Christ amo ang iya true source of riches. Plenty proves that Jesus is greater than the world's riches. Ina-appropriate niya ang inakamaturan sa iyang situation. So every event in life becomes an opportunity to make the Lord Jesus Christ known and magnified. That's the secret of contentment. And finally this morning, another secret tip to true commitment is realizing the ability you possess in the Lord. Realizing the ability you possess in the Lord. Amo na ang siling niya sa verse 13. Amo na ning tanawon ta mga kauturan. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Madamo ang naka-memorize ni mga kauturan nga wala lantaw ang iya konteksto. They have never thought of this verse and applied the verse correctly. Well, anong konteksto sini mga kauturan? Ari, si Pablo being content in all physical circumstances. If you go back to chapter 4 verse 4, nagakalipay si Pablo kag naga-urge, naga-admonish siya sa mga Kristohanon to rejoice in the Lord always. And again he said, I say rejoice. That is rejoicing in all circumstances. So for the most part, ang aton nga pagpaminsar sa verse 13, ginatulok naton ini in terms of either doing some great things for God or enduring some tough times. Kaibanti, mga misapplications like I can pass the examination, I can do all things, including passing the exam, winning the boxing match. Remember Holyfield? Muna yung paborito yung versikulo magsaka. Muna nga ginkagat ni Mike Tyson ang iyadulunggan. Okay? Winning a basketball game. Stephen Curry, paborito yung mani. Silingon, hindi ko mapirdi sa basketball game because I can do all things. Makashoot, ko pirmi every time I throw the ball. Well, hindi na yung mga kauturan na apply na. Hindi man nga versikulo, blank check. Do blank check pala. Kabutangan mo lang a blank check of grace para sa pag-provide sa imo kung anong kinanglanon mo nga gusto mo, handomon, bisan para sa kaugalingon mo. Pati na ang paglumpat, halintos babaw bukid, babaw building,
I can do all things. Sa silingon, pwede ko maglumpat. Kapag kaabot ko sa dalong, hindi magdugmok mga tulan ko. Hindi mo na makuturan. Okay. I can do all things. Magdalagan ko sa tunga sang highway, hindi ko mabungguan. Kagtanan. Hindi mo na mga kauturan. Hindi mo na. Tanawan nato ng confidence ni Apostle Pablo, realizing the ability you possess. Look at his confidence. He said, I can do all things through Christ. The main verb there is or means to be strong and to have strength. Kung walang through Christ, daw presumptuous si Pablo. But this is not a language of presumption. Kung si Pablo nagsiling, I can, Westnican. I am a Westnican, I can. Then magamuna, presumptuous siya. May mga tao nga nagsiling, I can just run my own life. I don't need others. I don't need God. I don't need the church. I don't need the Bible. I don't need your help. Because I am the captain of my soul and the master of my destiny, my own faith. Existentialism. Muna mga kauturan. This is actually the language of confidence, the language of power. Amo nang ginatawag nga dynamic contentment, dynamic Christian life. Nga aman, sinong main resource ni Apostol Pablo? Through Christ. Si Kristo mga kauturan among nagsangkap kay Apostol Pablo para mabatas niya ang tanan ng mga pag-antos sa tanan ng mga sirkumstansya, lakip ng mga kagutom, kag mga pagkagha, kag mga pag-antos. Nalapot niya mga kauturan ang end sa iyang kaugalingon, but the Lord was always there to meet his need. Muna, anong all things again? Think all things that, whether in humble means or in prosperity, being filled or going hungry, or having an abundance or suffering need. Munang all things na. Of course, all things also extends to every area of the Christian life in living in such a way that you are fulfilling the purpose of your life and existence, and you are bringing glory to the Lord. Amuna. And on the process of serving the Lord, may mga kinahanglanon ka, may mga pag-antos ka. The Lord can enable you. The Lord can give you strength that you need. And only in that will can there be true commitment. Now remember, this is in connection with Christ. This is in direct connection with the work of Christ. Pero kung nawa ilabot kay Kristo, kung gamiton mo versikulo out of context. Out of context. Anong pasiling niya? Hindi lang confidence ni Pablo, the capability. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Silingon, bangod Kristohanon ako, si Kristo ari sa akong kabuhi. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. So He is the one infusing me with His strength. Siya ang nagahatag sa ako, naga-infuse sang kusog sa akon para i-sustain ako, i-succor ako, i-strengthen ako in my trials and sufferings. So the Lord's grace will always be there, sufficient for me to endure whatever trial I may face in life and in my ministry. Kaya muna mga kauturan si Apostol Pablo. Wala ako nagakabuhi sa Kristohanon nga pagkabuhi sa akon kaugalingon nga puwersa, sa akong kaugalingon nga kusog. But I am living the Christian life in the power of God that dwells in me. Munang ginambal ni Apostol Pablo mga kauturan. The power of God is always available to everyone who has Christ in his life. And that power can be manifested in all the circumstances or in the situations that a Christian may be in. Pati ng tagina mga kauturan. So, sinong naghahatag sa gahom? Ikasarang para magmahing kontento ang Kristohanon sa anuman nga kaimtangan kag circumstansya. Si Kristo, He is the one strengthening the Christian. Damo sa mga tao nga nagasokon sa ila sitwasyon. They cannot cope.
Muna ang iba nag-suicide na lang. Ang iban nawala ng bait, nagtiriring, naghalong ng tornilyo. They succumb to their troubles and turmoils. A Christian, you need not succumb to your troubles. Why? Because you have Christ who can strengthen you. Can you say amen? Makahatag siya sa aton sa ikasalang sa pagatubang sa anuman that comes along our way as we live for Him and as we serve the cause of the gospel. Strengthen it means to put power. Christ puts power in us, infuses power in us. That is okay. So it's Christ that puts power in us. And Jesus Christ is the true secret to true commitment. Do you want to reach a place of genuine commitment? You need the Lord Jesus Christ. He alone is enough. If we have a relationship with the Lord Jesus Christ, kung may kangtanan ka sa kay Kristo, then we are greatly blessed. Tuman kadako ang aton pagmakamayo with all that we need to endure because we have Christ's enablement, we have Christ's capability, we have Christ's energy, we have Christ's power. We can rejoice in whatever circumstances that we may face, rejoicing for the blessing and provision that He gives. Your self-sufficiency comes from being in vital union relationship with the one who is self-sufficient, and that is the Lord Jesus Christ. Hindi ka pwede magkontento sa imong kaugalingon. And my question is, are you a Christian? Kristohanon ka? Si Kristo ba nagakabuhi sa imo? Then, siya ang imo reservoir sa imo kagamhanan. Ano man ng mga pagtilaw, mga circumstances sa nagapangabuhi ka, pag nagapangalagad ka sa kausa niya, pag sa mayong balita, siya ang makahatag sila. So, are you content? If you're not, are you tapping the well of Christ's power? Kung ikaw, hindi pa Kristohanon, kilalahon mo sa siningaaga, kinanglanon mo si Kristo bilang imo personal ng Ginoo kang maluluwas. Sa ligi siya kang batuna sa imo kabuhi bilang imo personal ng Ginoo kang maluluwas. Magapangamuyo kita. Amay namon nga langit no, nagapasalamat din kami sa imo pulong, ang amon na pabalandungan sa siningaaga. Kung pabayaan lang kami, hindi kami kabalo mag-accept sa amon mga environments, situations, and circumstances. Samtang kami nagkabuhi para sa kay Kristo. While we are on our journey toward your glory. Pero salamat kay si Kristo, amo ang nagahatag sa kinanglanon amo ng puso. Salamat na paagi sa mga experiences. Ginatudloan niya kami para nga mangin truly contented and satisfied. Nagapasalamat kami sila sa siningaaga. Samtang naganuko ang tanan, nagapiyong ang mata, pasi may-ari sa atong tunga, nagasiling, Pastor, ako isa ka makasasala, hindi ako nakasiguro sa akong kaluwasan. Pero sa karon nga aga, nakilala ko, na kinanglanon ko si Kristo bilang maluluwas ang akong kabuhi, ginasaligan ko siya, ginahinulsulan ko ang akong mga kasalanan. Pasi may-ara, diri nga mo ina ang pagpamatod sa una-una ng tagipusoon, itaas palihog ng imo kamot. Pasi ikaw wala pa nakasunod sa Ginoo sa tubig sa tugmaw. Sa tapos kay ikaw nagbaton kay Kristo, may mo ikaw magsunod sa iya. Sa tubig sa tugmaw ka magkabuhi para sa iya lamang. Sino sa aton ang daw medyo ginakulang pag nagabatsyag nga hindi kontento? You need some secret to true commitment today. Sa ligi si Ginoong Jesus,
magkabuhi ka nga nakatugyan, nakasurrender ang kabuhi mo. Pagtuguti siya, na siya lamang ang maghatag sa imo sang kusog at kinanglanon mo sa siningahan. Amay namon kalangit nun, kabay pagkuntani, nga ang amon nga espirituhanon nga igdulungog, nakabati isang gusto mo mabatian namon, kag gusto mo batunon sa among mga kasing-kasing, kag i-aplikar sa among mga kabuhi, so that we can manifest in our lives through the strength that Jesus Christ provides, that true commitment or contentment. And this we pray, in Jesus' name we pray. Amen.